Magandang gabi, pambungad sa ating newscast, ang magandang balita ng tigil putukan sa gitnang silangan. Napuno nga ng pagdiriwang ang Iran ngayong April 8 matapos kumpirmahin ng Tehran at Washington ang 2 linggong ceasefire agreement para tapusin ang 40 araw na digmaan. Ikinalugod naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang balita at sinabing sasamantalahin ng Pilipinas ang pagkakataong ito upang tiyakin ang kaligtasan ng mga tripulanteng Pinoy sa Arab Gulf at upang makapag-imbak ng krudo sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ito ang eksena sa kapital ng Iran na ibinahagi ng State News Agency Miyerkules, April 8. Nagdiwang ang mga residente matapos makumpirma ang 2 linggong tigil putukan. Nanataon pa sa ika-40 araw ng pagkamatay ng kanilang supreme leader na si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ilang oras kasi matapos magbanta si US President Donald Trump na pupulbusin ang buong sibilisasyon ng Iran. Nagkasundo na ang Iran at US ng pansamantalang ceasefire at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Salamat sa Pakistan na pumagitna sa dalawang bansa. Kapwa inangkin ng Iran at Amerika ang tagumpay sa digmaan na tumagal ng 40 araw. Ayon sa Iran, nabigo si Trump na pabagsakin ang kanilang gobyerno. Kasama sa negosasyon ngayon ang bagong order sa Strait of Hormuz kung saan posibleng pagbayarin na ang mga barkong daraan rito. Sa panig naman ni Trump, complete victory ito para sa Amerika. Inanunsyo niya ring tutulong ang USA sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at posibleng ito na anya ang golden age ng Middle East. If we didn't do that, Iran would have had a nuclear weapon at a high level, either one of those two instances. And if they did, in my opinion, I told this to Bibi Netanyahu yesterday, Israel would have been extinguished. Large portions of the Middle East would have been extinguished. Ikinatuwa naman ng mundo ang tigil putukan mula sa United Nations, Pope Leo XIV, European Union, maging ng China at Russia. Dito sa Pilipinas, we have the 2 weeks. We will take as much advantage of it as we possibly can. welcome para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang de-escalation ng hostilities sa gitnang silangan. Ayon kay PBBM, sasamantalahin ng Pilipinas ang susunod na 2 linggong ligtas na pagbibiyahe sa Strait of Hormuz para sa kaligtasan ng mga tripulanteng Pilipinong naipit sa digmaan. Gagamitin rin ang panahon na ito upang makapag-imbak ng supply ng krudo. Sa kabila ng tigil putukan, una nang sinabi ng pamahalaan na hindi agad bababa ang presyo ng krudo sa bansa. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down, but maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. Ayon sa Pakistan, nakatakda sa Biyernes, April 10 ang unang round ng peace negotiations sa Islamabad.